Pwede mo ba daw ibenta yung properties mo, kunyari bahay, kotse, pandagdag sa POF mo? One, two, three, intro! Hi guys! Kailan ba mag-hi guys? The hello, Beshi. Maray na aldaw sa indong gabos. Ano yung issue niya? Sabihin mo na yung Tagalog version. Ano nga yung issue niya? Magandang araw? Yun, magandang araw sa inyong lahat. Ayun, magdidiscuss kami today about ano ba yung mga pwede nyong ipakita pag pupunta dito. Yung tawag is yung POF or Proof of Funds or Proof of Financial Support. Yung mga isi-share namin dito is based to sa personal experience namin. Ito talaga yung mga actual na pinakita namin as proof of funds nung nag-lodge kami ng application. Aside from tuition fee, ang malaking chunk ng expenses nyo papunta dito sa Canada is mapupunta sa POF. Crucial na maipakita mo na you can support yourself and yung family na isasama mo papunta dito during the duration of your study. So ano ba yung mga pwede mong ipakita as source of your funds? Ang sinubmit namin, parehong bank statements and bank certificate. Yung bank certificate, nagpapakita yun ng value as of date nung na-request mo siya sa bank. Yung bank statements, yun yung may in and out talaga ng pera. So, pareho yung pre-provide namin. Sa IRCC, ang required is past 4 months lang na bank statements. Pero, nagpaniguro kami, ang pre-provide namin is past 6 months. Para lang, wala lang, feeling namin pag mas matagal yung pre-provide mo, mas maganda. So yung pinakita namin is yung kay student, kay OWP, and then kung meron kayong joint account, dalawa. So kailangan ito ipakita yung joint account. Tapos important, kapag may mga large transactions kayo, may biglang pasok na pera, kailangan nyo ma-explain kung para saan yung large transaction na yun. Kasi yung sasabi nila na proof of funds, lagi siya na-associate sa show money. Mm-hmm. So kaya show money, so parang gagawin ng iba is manghihira ng pera and then i-deposit sa account nila just to appear na meron silang malaking pera doon sa account nila. But since you will providing bank statement, kapag may nakita silang spike, then that is something na questionable kay visa officer. Unless, sabi mo nga kanina, na ma-explain mo siya na maayos na dahil nagbenta ako ng 10 kalabaw, ganun. Kaya malaki pera. Speaking of pagbebenta, mamaya i-discuss natin yung pagbebenta ng properties as proof of funds. Next is COE. COE or Certificate of Employment. Make sure nyo, hindi lang yung position yung ilalagay doon. Nakalagay din doon yung annual salary nyo. Kaya COE yung binigay pala namin. It's because employed kami nung time na nag-apply kami dito sa Canada. So kung hindi ka employed, let's say, meron kang business, ano ipapakita mo? Pag may mga business, ang mga Business pinapakita nila yung business permit, yung BIR, yung mga binabayaran nila sa BIR, pag nagde-declare sila ng income. So, yung mga ganun. But for our case, dahil employed kami, ang pinaprovide namin is COE plus, speaking of BIR 2316. Aside from COE and BIR 2316, we also provided 6 months of pay slips. Diba? Matter pa ba yun? Yung payslip tsaka COE? Hindi ba sila same? Feeling ko same siya technically na patunay na nagtatrabaho ka, na may income ka. Pero, alam mo yun, kasi one shot lang eh. Pag nagpasa ka ng application mo, huwag mo nang bigyan ng question mark si IRCC na, totoo ba to? Ano pa kayong pwedeng i-provide nitong applicant na to para patunayan na legit talaga to? So, kumbaga, ibigay mo na lahat ng pwedeng ibigay. So, bigyan mo siya ng maraming proof as much as possible. So, yun yung naging mindset namin na nagpasa kami. Kaya kung ano man yung meron kaming available documents na pwedeng ibigay, ibinigay na namin. Good question. Okay. So, yung next namin present is retirement fund. Isa yun sa mga benefits namin sa company. Yung retirement benefit niya sa company niya is meron silang quarterly statement. So, nakalagay talaga doon magkano na yung makukuha niya once he resigns. Yung sa akin naman, wala akong ganong quarterly or monthly statement ng retirement fund. Pero,
part yun nung compensation package namin. Hindi na ako nag-provide ng contract, basta ipakita nyo lang na Ito yung sabihin expected value. sabihin nyo lang sa visa officer na ito yung expected value and this is how it is computed. Ganun lang. Meron din kaming insurance. Part ng insurance na yun, merong investment side na pwede naming i-withdraw in case na Anytime. kailangan namin. Mm-mm. Tsaka, kuha na kayo ng insurance. Nang anong tawag sa ganyan? Cross-sell. Bakit? Ano ka So, ba? kung kailangan Financial yung insurance advisor ka agent, ba? Sabihin niyo na sa amin, may kilala kami. Yes. Magaling yun. Magaling yun. Very. Since meron kaming relatives dito sa Canada, so sila yung naging sponsor namin. Humingi kami ng affidavit of support na notarized. So, just to strengthen, it's not necessary na kailangan notarized. But, syempre, kung notarized siya, so mas mabigat yung weight niya. Yung iba, kung hindi makakapag-provide ng affidavit of support, So, ang kahit pinaprovide is letter of support. letter of support. Na, Basically, same lang naman sila. Ang difference lang is yung affidavit of support is notarized. Yung letter of support, as in, normal, Normal letter letter lang. Ganon. Maliban doon sa affidavit of support kasi, and identification, like passport, ID nila, kailangan din mapakita ng sponsor yung capacity nila to to support. support. Mas maganda na makapag-provide ng documentation to show their capacity. For example, yung mga income tax form from CRA. CRA pala is equivalent ng BIR dyan sa Pilipinas. So, kung may mga ganyan, yung tinatawag nila T4 sleep or T4A for retired. Tapos, mga bank statement. So, So, any anything. proof na meron silang parang income, ganun. Mm. Kung meron kayo may pakitang photos nyo with them, attach nyo na lang din na just to show to visa officer. Na may relationship talaga kayo. Pero Again, hindi mga optional siya. Provide lang namin siya para wala ng question si visa officer. Then next is, kung meron pa kayong mga iba pang investment, so sama nyo na rin. Yung sa amin, mga G-Invest, G-Save, tas may crypto kami. Naadi kami sa BTC. So, kung may mga ganun kayo, i-provide nyo lang. Yung sa amin, screenshots lang yung ginawa namin. Tinanggap naman. I mean, na-approve naman kami. Another proof of fund pa na pwede nyong ipakita is yung tuition fee payment nyo. Nasabi na namin to dun sa last namin vlog nung nag-discuss kami ng about sa cost of going here. Na hindi naman talaga required na magbayad ka na ng tuition para mag-lodge ka na ng application. But anyway, kung meron kayong proof of tuition fee payment, so i-include nyo na rin. Lastly, yung GIC, Guaranteed Investment Certificate. Yung So, basta GIC is investment mo na ilalagay sa isang Canadian bank The account. simplest siguro is like stipend mo siya. Para siyang stipend allowance na ibabalik yun sa akin ng bank, hindi isang bagsakan. Sa monthly. Ibabalik niya sa akin monthly. After mo mag-gather lahat yung information na sinabi natin kanina, so ano next ginawa mo? I-compute nyo. Yung sa amin na nag-table kami, tapos pinakita na ito si POF, ABCD, FG, tapos ito yung total. So, yung total, make sure na above siya dun sa required minimum na POF ni IRCC. Para sa mga first time lang makakarinig kung magkano yung required minimum POF, 10,000 dun sa student. Kapag may isasama kayong partner, that's 4,000. And kapag may anak na isasama, 3,000. So, Ano sa'yo? Mas magastos ka? hindi ko rin alam. Pero, yun, 10, 4, tas dahil may anak kaming isa, 3. So, total of 17,000 Canadian dollars. Minimum yun. So, the higher, the better. Tapos, halimbawa, may isa pa kayong anak. Halimbawa, dalawang anak niyo. So, 17 plus 3K. So, 20 na. 20K. Kung tatlong anak niyo, plus 3K pa uli. So, 23K. And so on and so forth. Double discount siya. Walang discount yan. Again, yun yung minimum, the higher POF, the better. Dahil may computation na tayo, diba? Ano yung total POF based dun sa nag-gather nating mga documents. Yung amount na yun, ibabangga mo siya sa forecasted expenses because si visa officer, he would check kung enough ba yung POF mo dun sa expected expenses mo for the first year of your study. Pero, nagpaniguro tayo
ang ginawa namin presentation is versus 2 years. Kasi 2 years yung course ko. Pero regardless, if kung pupunta ka dito, 1 year ang course mo, 2 years, or bachelor's na 4 years, 5 years, ang mandatory lang talaga kay RCC is 1 year or yung first year of study mo. Dapat maipakita mo na POF minus Versus forecasted expenses, meron kayong surplus. higher. Kaya nga sinasabi namin kanina pa na the higher, the better. Meron tayong question. Pwede mo ba daw ibenta yung properties mo, kunyari bahay, kotse, pandagdag sa POF mo? Short answer dyan is not advisable because you will use that properties as home ties. So, ano ba yung home ties? As opposed kay POF na ito yung mga documents, amount na kailangan mong ipakita kay visa officer na may babaunin kayo papunta dito sa Canada. Ang home ties naman is ito yung mga proof mo na after ng study mo, may babalikan ka pa sa Pilipinas. Kasi ang application mo dito is study visa. Although may intention ka naman to work after you graduate through PGWP application, take note pa rin, study visa ang pinunta mo dito, not permanent residency na visa. So, hindi mo kailangang ibenta yung 10 kalabaw. Yeah. So, ano ba yung mga ginamit natin as home ties? Bahay. Bahay. So, nag-present kami ng titulo. Title. Sasakyan. Yung sa atin yung ORCR na sasakyan. Tapos yung mga Sinabi namin na parang continuously babayaran pa rin namin yung insurance namin. So, nag-request kami ng certificate of insurance kay insurance provider namin. Pati yung continuously babayaran namin, sabi namin yung government contributions like SSS, Pag-ibig. Aside from yung mga material things na yan, kasama din si family. Yung parents namin, tapos yung pet din namin. Sinama din namin siya as home ties. Ngayon. that's it. So, kung meron kayong mga questions, so comment nyo na lang. If it's something relevant for a big discussion, so we'll make a vlog na lang. Tapos pala, meron na kaming Instagram. Follow nyo kami. Although wala pa kami masyadong post. So, saan mo ilalagay yung Instagram? Dito? Dito? Dito. Dito? Dito. Dito? Team Terzol. So, T-E-A-M. Basta lagay namin dito. Team Terzol. Thank you guys for watching. Ikaw po, Please thank you. like, share, and subscribe. Bye! Bye!